Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Venice Joyan E. Bartilek at ako ang inyong magiging guro o edukador sa araw na ito. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Pero bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, alamin muna natin kung ano ang ating mga layunin o inaasahang matututunan ninyong mga mag-aaral matapos ang aralin na ito. Una, na ilalahad ang pinagdaanang kasaysayan ng wikang pambansa. Pangalawa, natatalakay ang mga dahilan sa pagpili sa Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Pangatlo, nakapagbibigay ng opinyon o pananaw ng iba't ibang kaugnay sa mga napakinggang pagtatalakay sa wikang pambansa. Pang-apat, natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng wikang pambansa. Panglima at panghuli ay nakasusulat ng sanaysay na tungkol sa partikular na yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa. At yun ang ating mga layunin. At ngayon naman ay magsisimula na tayo sa ating aralin. Magsimula tayo sa panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Sa panahon na ito ay mayroon tayong tinatawag o ginagamit na salita at ito ay ang alibata o baybayin. Ano nga ba ito? Ang alibata o baybayin ay isang matandang alpabeto. At ito ang halimbawa nito. Ang alibata o baybayin ay may 17 na titik, 3 patinig at 14 na katinig. Ang alibata ay pinaghalong salita ng Malayo, Arabe, Cambodia, Borneo at China. Panahon ng mga Kastila. Sa pagdating ng mga Kastila sa ating lupain, lalo pang nagkawatak-watak ang datib ng kalat-kalat na wika ng Pilipinas. Nabatid ng mga mananakop na Kastila na napakaraming wikain ng mga tao sa kapuluang tinaguriang Pilipinas at naging daan ito upang palaganapin ang Kristyanismo. Dahil sa pananaw na ang mga katutubo ay pagano at hindi sibilisado, naging masigasig ang mga Espanyol sa pananakop sa pamamagitan ng kanilang relihiyon. Nag-aral ng mga katutubong wika ang mga Kastila dahil hindi ito papayagan ng hari ng Espanya sa minsyon kung hindi sila marunong gumamit ng wikang katutubo ng mga sinaunang Pilipino. Subalit, napagtanto din nila na hindi sapat ang pag-aaral ng wikain sa pagtuturo at pagpapaunlad ng kanilang relihiyon. Kaya naman, nagutos ang hari ng Espanya na ang mga ito ay magturo din ng wikang Kastila sa mga katutubo. Dumako naman tayo sa panahon ng Amerikano. Nang sakupin ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas, sa simula ay 2 wika ang ginagamit ng mga bagong mananakop sa mga kautusan at proklamasyon, Ingles at Espanyol. Bilingual ang sitwasyon ng wika sa panahong ito. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Nuruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon. Sila ang kauna-unahang guro ng Pilipino sa panahong ito at tinawag silang Thomasite mula sa barkong sinakyan nilang USS Thomas. Dahil ito ang naging wikang pangturo. Batay sa rekomendasyon ng Komisyong Sherman noong Marso 4, 1899. Panahon ng pananakop ng mga Hapon. Gintong panahon ng Tagalog. Tagalog ang ninanais na maging wikang pambansa ng panahong ito. Ito ang mga pambansang wika sa Pilipinas. Una, Tagalog. Katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Ito ay sa 1935. Pangalawa naman ay Pilipino. Unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Nagawa ito noong 1959. At ang pangatlo naman ay ang Filipino, kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Ito ang lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng Ingles. Nagsimula ito noong 1987 at hanggang ngayon ito pa rin ang ating wikang pambansa.